Share mo naman part of the kwento. Sige po. Ito po kasi parang yung journey ko simula nung pagkabata ko. Siguro po, okay lang po ba na umpisa Yes, natin? go ahead. Oo. Sige po. Ang Kalesa by Dr. Dennis M. Garcia. Minsan, sa isang lugar na tinawag na Perlas ng Silangan, may isang bata na nangarap na magkaroon ng korona. Dito rin sa lugar na ito ay tumira ang mga sinaunang Pilipino na gumamit ng kalesa sa kanilang paglalakbay na nagbigay ng halaga sa kanilang kasaysayan at kultura. Sa pagpasok at pananatili niya sa isang daycare center, ang bata ay minsang naisama sa isang patanghal. Ito ang kanyang kauna-unahang pagsali. Isang pandayuhan na kasuotan na may matitingkad na kulay luntian at dilaw ang napili ng daycare worker na ipasuot sa kanya bilang Miss Caribbean. Hindi nagtagal, ang bata ay sinali naman sa isang parada ng barangay upang maging kinatawan ng Banikaing Daycare Center 2. Sa pagkakataong ito, pinasakay siya ng daycare worker sa sidecar ng isang tribike. Lumipas ang maraming taon, ang bata ay kinakitaan ng pagsisikap na magpatuloy sa kanyang pag-aaral hanggang siya ay nagdalaga. Habang nasa kolehiyo, ang dalaga ay kinoronahan bilang Miss CBA 2012 at Miss Tourism 2012 ng Columban College Incorporated. Sa paglipat ng taon, siya ay kinoronahan rin bilang Mutya ng Olongapo 2013 sa lungsod ng Olongapo at nakatapos na rin ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Sa taon din yung, siya ay tinanghal na Miss Silka Philippines 2013. Ipinutong sa kanya ang koronang tila may mga maniningning na hiyas na ruby habang siya ay nababalot ng malagintong kasuotan. Maraming taon ang nagdaan. Ilan sa mga ito ay mga pagkakataon na ang dalaga ay lumahok muli sa patimpalak ng kagandahan at magkaroon ng korona. Nangarap, naghanda, at lumahok, subalit nabigo. Sa bawat paglahok, bukod sa kagandahan, lakas, talento, talino at pera ang puhunan ng dalaga, simula pa lang sa paghahanda. Ang bawat pagkabigo ay lumalamat sa pangarap na hihilumin upang makabangon at sumubok muli. Nangarap, naghanda at lumahok, subalit muling nabigo. Sa pagitan ng mga paglahok ay may tagumpay, ngunit walang korona. Ang dalaga ay hinirang bilang soulmate ng Skechers, napabilang sa Messengers of Hope sa kanyang lungsod, at kinilala bilang isa sa mga mahusay at maimpluwensyang atleta sa bansa. Ang mga ito ay karangalan na nagpaalab ng kanyang determinasyon na tumuloy sa pangarap na korona. At nang sumapit ng panahon, ang huling pagkakataon kung saan ang kanyang edad ay umabot na sa limitasyon ng paglahok, ang kanyang pangarap, paghahanda at paglahok ay sukdulang nabigo. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, may isang organisasyon ang nagsagawa ng paghahanap ng kanilang pambansang kinatawan upang irepresenta ang Pilipinas sa isang pandaigdigang patimpalak ng kagandahan. Dulot ng pandemya, hatid ng COVID-19, hindi na nakasagawa ng patimpalak ang organisasyon, bagkus sila ay nagsagawa ng natatanging paghahanap. Balot ng malagintong kasuotan, ang dalaga ay pinutungan ng isang korona na tila napapalibutan ng mga malalaking hiyas na ruby bilang Miss Aura Philippines 2021. Bukod sa pagkilala sa beauty, body, brain and behavior ng mga kandidata, at ang pagsulong ng turismo, ang Miss Aura International ay naglalayon din na pangalagaan ng kultura. Sa kanyang paglahok, sa pandaigdigang patimpalak ng kagandahan sa Turkey, bitbit ng dalaga ang isang pambansang kasuotan na hindi lamang sumasalamin sa kulturang Pilipino, kundi nagsasalaysay din ng kanyang kwento. Ang kanyang kasuotan ay nakamamangha, nagliliwanag sa entablado. Ang kaputian ay tila ba mga pinagsama-samang perlas mula sa dagat at mga bulaklak na sampagitan na mula sa hardin. Mga detalye na naghahatid ng dalisay na pangitain sa mata at sa diwa.
Ang kaaya-ayang luntiang kulay na masisilayan ay nagdudulot ng sigla, kaaliwalasan at pag-asa katulad ng mga bubot na bulaklak ng sampagita na naghihintay na mamukadkad sa tamang panahon. Marapat lang na may kasamang korona at kwintas ang kasuotan. Ang mga Pilipina ay hindi lamang tinatangi sa kagandahan, kundi sa kagandahang asa din. Ang abaniko naman ay nagpapahiwatig ng pagkilos ng isang Pilipina. Inilalarawan dito ang klima ng bansang Pilipinas. May pahabol. Katulad ng pahabol na pagsali ng dalaga sa natatanging paghahanap at pandaigdigang patimpalak, ang kanyang kasuotan ay may pahabol din, ang kapa. Mula sa likuran, makikita sa kapa ang obra na kumikinang dahil sa matitingkad na mga kulay. Mapapansin din na tila may mga nabuong krus sa gitna ng disenyo. Ipinababati dito ang pagkakilala ng mga Pilipino sa poong lumikha at ang mga makasaysayang simbahan na matatagpuan sa bansang Pilipinas. At naroon din ang sa may bandang ibaba ng kapa ang kalesa. Ginamit ng mga sinaunang Pilipino ang kalesa sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pagpaparoon at pagpaparito. Maging sa kanilang pangangalakal, ang kalesa ay gamit upang marating ang destinasyon. Ang obra sa kapa ay katulad din ng disenyo ng isang dating simbahan sa Turkey, na may kahanga-hanga istruktura. Kasama na ang mga maniningning na salamin at makulay na palamuti. Lahat ay nagsasaad din ng kasaysayan at kultura ng Turkey. Ang kalesa ay nakaharap papunta sa obra, sa dating simbahan, sa Turkey, at ipinapahiwatig nito ang paglalakbay ng dalaga mula Pilipinas patungong Turkey. Ito ang kauna-unahang paglalakbay ng isang kandidatang Pilipina patungo sa patimpalak. Ito rin ang paglalakbay sa katuparan ng isang pangarap. Sa haba na naging paglalakbay, sa dami ng tuwa at bighati, na naranasan ng dalaga, ang itinakda ay mangyayari sa tamang panahon at pagkakataon. Ang kalesa ay sumisimbolo sa paglalakbay ng dalaga papuntang Turkey, patungo sa pagkamit na pangarap na corona. Yun po. Ang kalesa po by Dr. Dennis Garcia. Ay, bakit ka? Ganda naman ang kwento mo, Daddy Dennis. Pero talagang, alam niya eh. Alam niya yung bawat siya talaga ang dapat na sumulat niya at lumikha dahil siya ang nakakaalam ng tunay na journey mo.